Siya si Aling Delay, isang payat at medyo kuba na babae na nasa edad 63. Maputi na ang buhok, nangingitim ang mga kuko, at halatang pagod ang bawat hakbang. Sa maliit na baryo siya lumaki, at doon din niya pinalaki ang nag-iisa niyang anak, si Mara. Mahiyain pero matalino si Mara, at mula pagkabata, minsan lang siyang nakitang ngumiti. Si Aling Deli ang dahilan ng bawat pag-igting ng kanyang lakas, naglilinis ng bahay ng iba, naglalaba, nagwawalis sa palengke, lahat ginagawa para lang may pambaon si Mara sa eskwela. Ngunit nang tumungtong sa kolehiyo si Mara, nag-iba ang dalaga. Unti-unti siyang lumayo kay Aling Delay. Hindi na siya tumatawag, mga mensahe man ay paisa-isa na lang. Hanggang sa dumating ang panahong biglang hindi na umuuwi si Mara. At ang huling nabalitaan ni Aling Deli, ikakasal na raw ang anak niya sa isang mayamang pamilya sa kabilang probinsya. Ang groom ay si Adrian, anak ng kilalang negosyante, gwapo, mabait daw, at tila perpekto sa paningin ng lahat. Ngunit sa paningin ni Aling Delay, siya ay isang estranghero. Isang hindi niya kilala, isang mundo na hindi kailanman naging bahagi niya. Pero sa araw ng kasal, kahit walang imbitasyon, kahit wala siyang pamasahe, naglakad siya. Literal na naglakad mula sa kahan patungo sa bayan. Nakasabit sa braso niya ang isang lumang bag na halos butas-butas, at sa loob ay ang regalo para kay Mara, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Doon nakalagay ang lumang pulseras na minana pa niya sa kanyang ina. Iyon lang ang kaya niyang ibigay. Nang makarating siya sa malaking gate ng venue, isang engranding resort na puno ng mamahaling kotse, natigilan siya. Parang hindi para sa kanya ang lugar. Puro puting bulaklak, may mga water fountain, may paparazing kumukunan ng mga bisita. Pero malalim siyang huminga. Anak niya ang ikakasal. Paglapit niya sa gate, agad siyang hinarang ng dalawang guard na nakaitim na suit. Nanay, dito po ang service entrance. Hindi po ito para sa mga mahirap. Bigla niyang putol, ngunit ang boses niya ay hindi galit. Malungkot. Anak ko po ang ikakasal. Gusto ko lang makita. Nagkatinginan ang mga guard. Hindi nila alam kung paniniwalaan ba siya. Paano nga naman? Mukha siyang pulubi at ang kasal, halatang kasal ng mga alta. At doon papasok ang natural na hook ng narrator. Kung nag-enjoy ka sa ganitong kwentong puno ng emosyon, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Napakalaking tulong nito para mas marami pang makapakinig ng mga ganitong kwentong may aral at puso. Ipagpapatuloy natin ang kwento. Nang mauna nang makapasok ang ilang bisita, pinakiusapan pa ni Aling Delay. Kung pwede lang po kahit tanaw ko lang sa malayo ang anak ko. Pero napailing ang guard. Hindi po pwede, nanay. Wala po kayong invitation. Sa sandaling iyon, lumapit ang wedding organizer, si Liza, isang istriktang babaeng abala sa pag-aayos ng lahat. Nang makita niya si Aling Deli ay agad siyang nagsalubong ang kilay. Sino ito? Bakit nandito? Hindi pwede pumasok ang mga ganyang itsura sa kasal. Please, guard, ilabas niyo po. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Liza, ako po si Deli, nanay po ako ni Mara. Para bang mas lalo pang tumigas ang mukha ni Liza. Nanay, hindi po maaaring totoo yan. Ang sabi sa amin, wala na ang nanay ng bride. Iniwan na raw noong bata pa. Doon naramdaman ni Aling Deli ang unang kirot na kay tagal niyang iniiwasang maramdaman. Sinabi niya yun? Bago pa man siya makapagpaliwanag, dumating si Bianca, maid of honor at pinsan ni Mara. Nakadamit pang engranding kulay peach. Pagtanaw niya kay Aling Deli, kumunot ang noo nito. Ano nang ginagawa mo dito? Hindi ka dapat lumapit kay Mara. Sinabi na niya yan noon pa. Hindi ka niya gustong makita. Parang sunod-sunod na sampal ang bawat salitang narinig niya. Pero pinilit niyang ngumiti. Kahit saglit lang po, gusto ko lang maabot ang kamay ng anak ko noong araw na ikakasal siya. Mabilis na nag-reply si Bianca, hindi ka niya ina. At kahit na, hindi bagay ang hitsura mo sa lugar na to, mama, papa, pwede ba? Paalisin niyo na to. Biglang lumapit ang ina ni Adrian, si Madam Celeste, isang sosyal na babaeng nasa mid-negatibo 50, naka-diamond na hikaw. Nang makita niya si Aling Delay, agad dumigas ang ekspresyon ng mukha niya. Huwag niyo nang pagtalunan. Guards, escort her out. At doon na narinig ni Aling Deli ang mga bulungan.
Pulubi yata di. Anong ginagawa niya dito? Grabe naman, sino nang nagpasok? At sa harap ng maraming mata na puno ng pandidiri, unti-unting itinulak siya ng guard papalayo. Lumabas ka na po, nanay. Nakakahiya. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Mahigpit niyang niyakap ang lumang bag na dala. Mabigat ang dibdib niya, hindi dahil binastos siya, kundi dahil tinanggap niya ang katotohanan. Ikinasal ang anak niyang minsang nangako na hinding-hindi siya iiwan. Habang pinapalaya siya, ang mga tao naglalakad papasok na parang wala lang nangyayari. May mga lalaking nakabarong, mga babaeng nakagaon, mga batang nakakurbata. Walang lumingon. Walang kumilala. Habang palayo siya, narinig niyang sinasara ang gate. Parang sinasara ang pinto ng mundo na minsang ginapang niya para kay Mara. Subalit bago tuluyang makalabas sa kalsada biglang may sumigaw mula sa loob. Teka! Huwag niyo siyang paalisin. Nagkatinginan ang mga tao. Ang groom, si Adrian mismo, tumakbo palabas. Tumigil ang mga guard sa paghila kay Aling Dele nang marinig ang matinis na sigaw ni Adrian. Halos tumalbog pa ang mga mamahaling sapatos nito sa pagmamadali niya palabas ng venue. Nakasuot pa siya ng puting barong na perlas ang mga buton, pero ngayon, hindi niya inaalintana kung madumihan iyon sa paghabol. Sandali lang, hingal niyang sabi, bahagyang nakayuko habang sinusuri ang mukha ng matanda. Kayo po ba talaga si Sinanay Dele? Dahan-dahan siyang tumango. Anak. Ako po iyon. Para bang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang titig ni Adrian, na kanina'y puno ng saya at excitement para sa kasal, ngayon ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Nilingon niya ang mga guard na halos manigas sa lugar. Bakit niyo siya pinalalabas? Tanong ni Adrian na may halong inis. Sino nagsabi sa inyo na paalisin ang ina ng bride? Nagkaroon ng mahinang bulungan sa mga bisitang nakapaligid. Totoo ba iyon? Ina ng bride? Siya. Pero bakit? Lumapit si Bianca, halatang hindi makapaniwala. Adrian, huwag mong paniwalaan yan. Niloloko ka lang yan. Hindi siya ina ni Mara. Sumunod si Liza na wedding organizer, halos nakapose pa ang kamay sa bewang niya. Sir, we were informed na wala ng pamilya si Mara sa side ng mother. Hindi po yan totoo. Agad siyang tinapunan ni Adrian ng tingin. Sino nagbigay sa inyo ng impormasyon? Nabaling ang atensyon ng lahat kay Madam Celeste, ang ina ni Adrian. Tahimik siya kanina, pero ngayon ay nagsalita na siya. Adrian, mahinahon ngunit malamig ang boses niya. Hindi dapat kasama ang babaeng yan. Hindi siya inilagay sa guest list dahil mahirap siya, singit ni Adrian. Tumigas ang panga ni Madam Celeste. Dahil hindi siya ang ina ni Mara. Ang sabi ng bride, iniwan daw siya nitong babae noong maliit pa siya. At ayaw na niyang maulit iyon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Mabilis siyang lumingon kay Aling Delay. Umalis po ba kayo? Totoo po ba iyon? Sa ilalim ng araw, umiiyak si Aling Delay. Nakayuko naman ang ilang tao, nahihiya sa inasal nila kanina. Tinanggal niya ang lumang bag mula sa pagkakayakap at marahang binuksan. Kinuha niya ang kahon na gawa sa kahoy, gasgas na, luma, pero may ukit na pangalan ni Mara. Inilapit niya ito kay Adrian. Hindi ko iniwan ang anak ko, nanginginig ang boses ni Aling Delay. Ako ang iniwan pero hindi ko siya sinisisi. Bata pa siya. Hindi niya alam ang hirap na pinanggalingan namin. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga tao sa paligid. Mahal na mahal ko ang anak ko. Kahit kailan hindi nawala yan. Natulala ang mga bisita. At bago pa makasagot si Adrian, isang bagong boses ang umalinggaw mula sa loob ng venue. Malinaw. Mabilis. At puno ng galit. Bakit nandito yan? Lumabas si Mara mula sa hallway, naka-wedding gown na puting-puti. May mahahabang laylayan at may hawak na bouquet na rosas. Pero ang mukha niya, nakakunot ang noo, nanginginig ang panga at puno ng pagkapahiya. Mama, sigaw ni Mara kay Madam Celeste. Bakit hindi niyo pa iyan pinapaalis? Napatingin si Adrian sa kanya. Mara. Mama. Ang tawag mo kay mama ko ay. Pero hindi pa siya tapos magsalita nang magsimula ng magsalita si Mara, halos sumusargo ang galit. Hindi siya dapat nandito. Sinabi ko na iyan ngayon pa lang,
Ayokong makita yung babae na iyan sa kasal ko. Napatitig si Adrian kay Mara, hindi makapagsalita. Hindi iyon ang karakter ng babaeng kilala niya. Hindi iyon ang malambing, mabait, at mahinahong Mara na minahal niya. Bakit? Mahinahon ngunit malalim ang tinig niya. Ano bang ginawa niya sa iyo? Iniwan niya ako, halos pasigaw na tugon ni Mara. Nawala siya sa buhay ko noong maliit pa ako. Niloko niya ako. Pero bago pa makapagpatuloy si Mara sa pagwawala, may nagsalita, isang matandang boses, manipis pero napakatatag. Hindi kita iniwan. At lahat ng mata ay nabaling kay Aling Dele. Anak! Mara, hindi ako ang lumayo. Ikaw ang lumayo. Umugong ang mga bulungan sa paligid. Nakita ni Adrian ang biglang pag-iwas ni Mara ng tingin, para bang hinila siya ng sariling konsensya. Lumapit si Aling Dele ng isang hakbang, pero agad siyang sumigaw si Mara. Huwag kang lumapit. Umusok ang damdamin ni Adrian. Hindi niya akalaing ganito ang magiging araw ng kasal. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Mara, bakit mo sinabing iniwan ka niya? Kasi nanginginig si Mara. Nakakahiya ang pinanggalingan ko. Hindi ako bagay sa mundo mo kung malalaman nilang anak ako ng isang. Nang isang mahirap, singit ni Adrian, mapanatag ang boses ngunit nanlalamig ang tono. Yun ba ang ikinahihiya mo? Hindi makasagot si Mara. Tahimik ang buong venue. Tanging huni ng hangin at kaluskos ng damo ang maririnig. At doon lumapit si Adrian kay Aling Dele, marahang inalalayan ang matanda at pinaupo sa malapit na upuan. Pasensya na po, bulong niya. Tumingin siya kay Mara, unti-unting nawawala ang init ng pag-ibig sa mata niya. Mara, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bakit mo itinakwil ang ina mo? Nanginginig ang labi ni Mara. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga taon ng pag-iwas, pagkakaila, at pagkukumahog para maging classy sa mundo ni Adrian. Habang hindi pa siya nakakasagot, napaluhod si Aling Dele, hindi para magdasal, kundi para ibigay ang kahon. Anak, sa'yo talaga to. Dahan-dahan na itinulak ni Adrian ang kahon kay Mara na hindi man lang gumalaw. At doon napansin ng lahat ang kumikislap na luha ni Aling Dele na tumulo sa kahon. Parang simbolo na ng bawat sakit na tiniis niya. At ang pinakamahirap dito, wala pang sagot si Mara. Natigilan si Mara sa harap ng kahong hawak ni Aling Dele. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng galit at hiya, ngayon ay unti-unting napupuno ng kaba. Parang binabaan ng mundo ang bigat sa dibdib niya, ngunit hindi pa rin niya magawang lumapit. Ang mga bisita, dating abala sa kwentuhan at pagkuha ng litrato, ngayon ay tila naging estatwa. Walang kumikibo. Ang musika ng kasal na dapat sana ay nagpaparomantik ng buong lugar ay tahimik na, marahil sa utos ng organizer na nararamdaman ng may malaking eskandalong nagaganap. Nakahawak si Adrian sa balikat ni Aling Dele, sinubukang ipaliwanag ang sitwasyon. Mara, kailangan nating marinig ang totoo. Hindi natin pwedeng ituloy ang kasal na ganito po ng kasinungalingan. Napakagat si Mara ng labi. Halatang pinipigilan ang pag-iyak, pero nanginginig ang mga daliri niya habang hawak ang baukwet. Hindi mo naiintindihan, mahina niyang wika. Lumapit si Adrian ng dahan-dahan. Sabihin mo. Naiintindihan ko. Pero gusto ko malaman mula sa'yo. Humugot ng malalim na hininga si Mara. Tumingin siya sa paligid, sa nagtatakang mga bisita, sa mga kaibigan niyang nagkukunwaring walang naririnig, at sa groom na nagmahal sa kanya ng buong buo. Wala siyang mapagtaguan. At nang tiningnan niya si Aling Dele, ang payat, kulubot, ngunit mahal na mahal pa rin siyang ina, mas tumindi ang bigat sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang nagsalita, boses na halos pabulong. Lumayo ako hindi dahil iniwan niya ako kundi dahil nahiya ako. Umalingaw ang bulungan ng mga tao. Tumulo ang luha ni Mara, diretso sa baukwet niyang mapuputi ang bulaklak. Simula pagkabata, ako na ang gumagawa ng paraan para hindi masyadong makita ng mga kaklase ko kung gaano kahirap ang buhay namin. Lagi akong tinutukso, lagi akong nilalait. Umangat ang tingin niya kay Adrian. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong mag-aral sa Maynila, ginamit ko yun para makalimot sa nakaraan. Doon ko nakilala ang mundo na hindi ako ginugutom, hindi ako pinagtatawanan, hindi ako pinapalaya sa eskwela dahil walang pambaon. Hawak ni Adrian ang sarili niyang dibdib. Pero bakit mo kinailangang itago ang pinagmulan mo sa akin?
Sa family ko, kay mama, nanlumo si Mara na papikit. Dahil takot akong mawala ka. Takot akong hindi ako tanggapin. Tinanong ko minsan ang sarili ko. Kung malaman ba nila na anak ako ng isang mahirap, magugustuhan pa rin ba nila ako? Tumawa si Bianca ng pagak, halatang hindi naniniwala. Mara, hindi ka dapat kumakampi sa babaeng yan. Kinalimutan ka niya. Napalingon si Adrian, matalim ang tingin. Tama na, Bianca. Natahimik si Bianca at umatras. Bumalik si Adrian ang tingin kay Mara. Hindi kita mahal dahil sa yaman o estado mo sa buhay. Mahal kita dahil sa taong inaakala kong ikaw. At sa huling salitang iyon parang napalayo si Mara ng isang hakbang. Para siyang sinampal. Adrian, mahina niyang sabi. Lumapit si Aling Deli kahit nanginginig ang tuhod. Anak, hindi ko hinihingi na tanggapin mo ako. Kahit makita lang kita mula sa malayo sa araw na to, sapat na sa akin. Huwag mo na akong kilalanin bilang ina mo kung ikinahihiya mo ako. Masaya na ako na nakita kitang maganda at masaya. Pero sa pagkakataong iyon, biglang umiyak si Mara. Hindi napigilan. Tumutulo ang luha habang nanginginig ang mga balikat niya. Mabakit ka pa pumunta? Naghahabol ng hininga si Mara. Alam mo naman na pinili ko ng lumayo. Bakit ka pa nagpakita dito? Saglit na napapikit si Aling Delay. Kalmado ang tinig niya. Kasi gusto kong makita ang anak ko sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Kahit alam kong hindi ako kasama. Kahit alam kong hindi ako kilala. Kahit alam kong hindi ako ina sa paningin mo. Lumapit siya kay Mara at ibinigay ang kahon. Pero ikaw, anak pa rin kita sa paningin ko. Nakatitig si Mara sa kahon. Unti-unti itong binuksan ni Adrian dahil hindi makakilos ang bride. Sa loob ay isang pulseras na may maliit na bato sa gitna, mura, pero halatang iningatan ng matagal. May ukit sa likod. Para kay Mara. Huwag kang matakot, bumalik. Tumulo ang luha ni Adrian nang makita iyon. Mara, paano mo nagawa na talikuran ang isang inang ganito kakitid ang mundo pero ganito kalawak ang puso? Napatitig si Mara sa pulseras. Umaagos ang luha niya ng sunod-sunod. Hanggang sa punuin niya ng hikbi ang katahimikan. Adrian, hindi ko alam kung paano haharapin ito. Hindi ako handa, di. Pero bago pa siya tapusin, lumapit si Adrian ng marahan, inilagay ang pulseras sa palad ni Mara. Kung hindi ka handa sa kasal dahil sa katotohanan, paano tayo magsisimula? Hindi ako magpapakasal sa isang taong hindi kayang harapin ang totoo. Nanginig ang tuhod ni Mara. At higit sa lahat, hindi ako magpapakasal sa babaeng ikinahihiya ang sariling ina. Parang binunutan ng dugo ang mukha ni Mara. Nanlambot siya. Halos mabitawan ang baukwet. Nawalan siya ng lakas at tuluyang napaupo sa isang upuan habang umiiyak. Ang mga bisita, na kanina ay parang mga pangingisda na nag-aabang ng intriga, ngayon ay tila na konsensya. Naglakad si Adrian pabalik kay Aling Deli at mahinang hinawakan ang kamay niya. Tita, pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi niyo dapat nararanasan to, kung ako ang masusunod. Aaminin ko po, dapat kasama kayo sa kasal ngayon. Napaluha si Aling Delay. Ngunit bago pa mahipa ng hangin ang tensyon, biglang nagsalita si Mara, mahina ngunit narinig ng lahat. Mapatawad, di. Tumingala siya, namumugto ang mata. Patawad, manatakot ako. Nahihiya ako. Kinahiya kita, di. At sa puntong iyon, nagsimula ang lahat na mahulog sa mas malalim na emosyon. Pero ang tanong, tatanggapin ba ni Aling Deli ang paghingi ng tawad? Ano ang susunod na hakbang ng bride na halos masira ang sariling kasal? Hindi agad gumalaw si Aling Delay. Tahimik lang siyang nakatayo sa gitna ng engranding venue, nakayuko, at halos hindi makahinga sa bigat ng emosyon. Ang paghihingi ng tawad ni Mara ay parang kulog na tumama sa katahimikan, matagal na niyang hinintay, ngunit hindi niya inakalang darating sa ganitong sitwasyon. Marahang lumapit si Mara, nanginginig pa rin ang kamay. Naiwan ang baukwet sa sahig, gumulong ang ilang petals. Parang simbolo ng bumagsak na imahe na pilit niyang itinayo sa loob ng maraming taon. Halos paos na sabi ni Mara. Hindi ko alam kung paano ko babawiin lahat. Pero gusto kong sabihin sa iyo na takot ako, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa sarili ko. Tumingala si Aling Dele, nakita niya ang anak niyang tila muling naging batang umiiyak sa harap niya. Anak, ibulong niya.
Umusad si Adrian palapit, tumingin kay Mara, at saka tumingin kay Aling Delay. Nararamdaman niyang nasa bingit ang lahat, ang relasyon niya kay Mara, ang respeto ng mga bisita, at higit sa lahat, ang dignidad ng matanda. Nagkatinginan silang tatlo, ang groom, ang bride, at ang ina na matagal nang itinakwil. Mara, marahang sabi ni Adrian. Bago tayo magpatuloy sa kasal, kailangan mo munang harapin ang katotohanan. Hindi kita pipilitin. Pero hindi natin pwedeng ipikit ang mata sa ginawa mo kay Nanay Delay. Napahagulhol si Mara. Napaluhod sa harap ng ina, hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Ma, patawarin mo ako. Mali ako. Mali lahat ng ginawa ko. Sinaktan kita. Tinakasan kita. Itinanggi kita ri. At doon, sumabog na ang pinipigil na luha ni Aling Delay. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya si Mara, mahigpit na mahigpit, habang ang mga bisita ay tahimik na nakamasid, parang nanonood ng isang pelikulang sumasaksak sa puso. Anak, walang nanay ang kayang magtanim ng galit sa anak, bulong ni Aling Delay habang hinihimas ang likod ng anak. Hindi naman ako nagalit sa'yo. Nalungkot lang ako kasi akala ko, nalimutan mo na ako. Mas lalong umiyak si Mara. Hindi kita nakalimutan. Tinago lang kita. Tinago kita dahil natakot akong mawala ng pagmamahal ng iba. Tumulo ang luha ni Adrian. Hindi niya inasahan na ang araw na ito, na dapat masaya, puno ng saya at halakhak, ay magiging ganito kabigat at katindi ang mga sumasabog na emosyon. Dahan-dahang naglakad si Adrian palapit, hinawakan ang balikat ni Mara, pero hindi niya ito inalalayan tumayo. Hindi dahil hindi niya mahal ang bride, kundi dahil gusto niyang maramdaman ni Mara ang bigat ng realidad. Mara, hindi ko hinihingi na maging perpekto ka. Pero hinihingi ko na maging totoo ka. Nakatitig si Mara kay Adrian, nanginginig. Handa akong maging totoo, Adrian, pero hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako. Tumingin si Adrian kay Aling Delay at may bahagyang lungkot sa mata niya. Hindi ako ang dapat unang tanggapin mo, sagot ni Adrian. Siya ang dapat mong unahin. Nag-angat ng mukha si Mara kay Aling Delay at doon, parang naghilom ang sugat na matagal na nakabaon. Kung hindi mo pa ako mapapatawad ngayon, tatanggapin ko. Pero mahal na mahal kita kahit hindi ko nasasabi. Kahit hindi ko kayang ipakita. Ngunit nagulat si Mara nang hawakan ni Aling Delay ang kanyang mukha gamit ang magaspang na kamay na tila yumayakap ng pangunawa. Mara, patawarin kita? Anak, matagal na kitang pinatawad. Kahit bago ka pa humingi ng tawad. Napatunghay si Mara sa sinabi iyon at lalo siyang umiyak. Nang makita ito ng mga bisita, unti-unting nagbago ang atmosfera. Ang mga taong kanina ay nagpipigil ng tawa at bulungan, ngayon ay halos naiiyak na rin. Ang ilan ay nag-ayos ng make-up, ang iba'y naglabas ng panyo. Pero hindi pa tapos ang tensyon. Tumayo si Mara at tumingin kay Adrian na nakamasid pa rin. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang ina, para bang ayaw na uli itong bitawan kahit segundo man lang. Adrian, ngumiti si Mara kahit nanginginig pa rin ang labi. Handa akong ituloy ang kasal. Pero gusto kong magtanong, handa ka pa rin ba? Tumitig si Adrian kay Mara ng matagal. Napakailap ng sandaling iyon. Walang musika, walang bulaklak, walang palakpak. Tanging tibok ng puso nilang tatlo ang maririnig. Unti-unting lumapit si Adrian kay Mara at hinaplos ang pisngi nito. Mara, handa akong ituloy ang kasal. Pero may isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Mara. Ano iyon? Tumingin si Adrian kay Aling Delay, napakatatag. Kailangan nating simulan ang buhay na walang tinatago. Wala nang mga kasinungalingan. Wala nang hiya. At higit sa lahat, hinawakan niya ang kamay ni Aling Delay, ikinabit sa kamay ni Mara. Mula sa araw na ito, hindi mo na itatago ang ina mo. Napalunok si Mara. Parang binagsakan siya ng init at lamig sabay-sabay. At bago pa siya makasagot, biglang may sumigaw mula sa likod. Isa sa mga bisita. Matanda, may baston, may hawig kay Aling Delay. Ano nang inaantay nyo? Yakapin nyo na ang isa't isa. At doon tuluyang napatawa ang mga tao, napatawa rin si Mara ng mailuha, at tumawa si Adrian. Ngunit higit sa lahat, napangiti ang payat at pagod na si Aling Delay, ngiting pinipilit niyang itago sa loob ng maraming taon. Ngunit ang tanong, matatanggap ba ng lahat ang desisyong ito?
Paano iiwasan ang tensyong natitira mula sa pamilya ni Adrian, lalo na kay Madam Celeste? Tahimik ang venue sandali. Ang mga bisita, na kanina ay abala sa tsismis at bulungan, ngayon ay nakatingin lamang sa tatlong tao sa gitna, si Mara, si Aling Delay at si Adrian. Halos lahat ay napalingon sa ina ni Adrian, si Madam Celeste, na hanggang ngayon ay nakatayo sa tabi, nakatikom ang bibig, hawak ang kamay ng asawa. Hindi pwede ito, mahina niyang wika, halatang hindi makapaniwala. Hindi ko kayang tanggapin ito. Paano niyo malalaman ang mundo ng aming pamilya? Paano niyo ipapakita sa mga kaibigan namin na ang bride ay may ina na ganito? Tumahimik si Adrian at dahan-dahang lumapit. Mama, hindi mo kailangan ipakita sa sinuman. Ang mahalaga, tanggapin natin ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa estado o sa yaman. Ito ang buhay ni Mara at dapat natin siyang tanggapin buo. Napaluhod si Mara sa sahig, nanginginig pa rin at humarap sa ina. Ma, handa na akong simulan muli ang relasyon natin. Hindi ko nahahayaang lumayo ka sa buhay ko muli. Huwag na nating hayaan na ang hiya o takot ang magdikta sa atin. Nakangiti si Aling Delay, halatang punang emosyon. Anak, kahit ilang taon kang lumayo, mahal na mahal pa rin kita. Kahit kailan, ikaw pa rin ang anak ko. At kahit anong mangyari, ipagpapatuloy ko ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit biglang napalingon si Mara kay Adrian, tila nag-aalala sa reaksyon ng kanyang pamilya. Adrian, handa ka ba talaga sa ganitong sitwasyon? Hindi lang ikaw ang makakaalam, pati pamilya mo. Tumitig si Adrian sa kanya, seryoso. Handa ako. Kaya nga ako nandito. Hindi ko hinahanap ang perpekto. Hinahanap ko lang ang totoo. Dahan-dahang lumapit si Mara kay Aling Deli at niyakap ito ng mahigpit. Hindi na alintana ang kanyang gown, ang luha, o ang init ng araw. Para bang nagbabalik ang lahat ng mga nawalang taon sa isang yakap lang. At sa harap ng lahat ng bisita, unti-unting nagbago ang mukha ni Madam Celeste. Ang dati malamig at mahigpit, ngayon ay may bahagyang lungkot at pagkatapos ay napuno ng pagtanggap. Siguro tama si Adrian. Hindi ang yaman ang sukatan ng halaga ng tao at malamang, oras na para tanggapin natin ang katotohanan. Dahan-dahang lumapit siya kay Aling Delay, hindi na halata ang nakaraang galit. Pasensya na kung noong una ay hindi kita tinanggap. Mali ako. At marahil kailangan kong matutunan ang pagmamahal at pagtanggap mula sa sariling puso ko. Napangiti si Aling Delay, isang ngiti na halos nawala sa kanya sa dami ng taon ng paghihirap. Tumingin siya kay Mara. Anak, tingnan mo, may mga taong kayang matuto, kahit matagal ng mali. Si Mara, huminga ng malalim at tinanaw ang lahat ng bisita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ang kanyang pamilya, na dati inakahiwalay sa kanya, ay nagtipon-tipon sa isang lugar, handa nang magbigay ng pagmamahal at pagtanggap. Tumayo si Adrian sa tabi niya at mahigpit siyang hinawakan sa kamay. Mara, ngayon, pwede na nating ituloy ang kasal, hindi bilang isang pagtatakip sa nakaraan, kundi bilang simula ng isang bagong kabanata, puno ng katotohanan, pagmamahal at pagtanggap. Tumango si Mara, at sa gitna ng mga bisita na nakamasid, nagsimulang humiti, ang unang totoong ngiti mula sa kanya sa maraming taon. Lumapit siya sa ina, at sabay silang tumingin kay Adrian. Sa sandaling iyon, parang nagtagpo ang tatlong mundo, ang kahirapan at sakripisyo ni Aling Delay, ang takot at hiya ni Mara, at ang pagmamahal at katatagan ni Adrian. Ang lahat ng bisita, na kanina'y puno ng tsismis at panghusga, ay tahimik na nakatingin at unti-unti isang aplaos ang sumabog. Hindi dahil sa engranding kasal, kundi dahil sa emosyon na nakita nilang tatlong tao ang nagtagumpay sa pinakamahirap na bahagi ng kanilang buhay, ang pagharap sa katotohanan at pagtanggap sa isa't isa. At sa gitna ng araw, sa gitna ng mamahaling venue, sa gitna ng mga bulaklak at kristal, nakatayo si Aling Deli, si Mara, at si Adrian, tatlong tao, isang pamilya, na handang magsimula muli, mas matatag at mas totoo kaysa dati. Ngunit habang lahat ay nagdiriwang at nag-a-applaus, may bahagyang tensyon pa ring nanatili, ang tanong sa isip ni Mara at ni Adrian, paano haharapin ang mga susunod na hamon sa kanilang relasyon, lalo na ang nakaraang hiya at sakit na dala ng lipunan at pamilya? Mara, Aling Deli at Adrian ay nanatili sa gitna ng venue, pinagmamasdan ng lahat ng bisita, ngunit ngayon, hindi na sila hinuhusgahan. Ang mga dating bulungan at tingin ng panghusga ay napalitan ng respeto at pag-unawa.
Unti-unti, nagkaroon ng katahimikan sa paligid, isang katahimikan na puno ng emosyon at pagmamahal. Huminga ng malalim si Mara at tumingin sa kanyang ina. Masalamat. Salamat sa lahat ng taon na tiniis mo para sa akin. Salamat sa pagmamahal mo na hindi ko nakita noon pero naramdaman ko ngayon. Umiti si Aling Dele, ang mga luha niya ay nagmistulang hiyas sa ilalim ng araw. Anak, hindi ka kailanman nag-iisa. At kahit gaano pa kahirap ang buhay, palagi akong nandito para sa'yo. Laging handang magmahal, palakasin at alalayan ka. Nakita ni Adrian ang koneksyon ng dalawa at bahagyang napangiti. Mara, sa wakas, naramdaman mo rin ang totoo. At ngayon, mas magiging matibay tayo, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang pamilya. Dahan-dahan, niyakap nila ang isa't isa, tatlong puso na nagtagumpay sa hiya, takot at sakit. Ang pulang rosa sa bouquet ni Mara ay tila sumisimbolo sa bagong simula, bagong pag-asa, at pagmamahalan na higit pa sa yaman o estado sa buhay. Ang kasal ay ipinagpatuloy, ngunit ngayon, puno ng katotohanan at pagmamahalan. Hindi ito perpekto sa mata ng lipunan, ngunit perpekto sa puso ng tatlong tao. At sa wakas, si Mara ay muling nakahanap ng kanyang ina, at si Adrian ay naging saksi sa tunay na lakas ng pamilya, pagmamahal, at katotohanan. Sa araw na iyon, natutunan ng lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa pagmamahal, pagtanggap at tibay ng puso. At sa bawat luha at ngiti sa venue, napagtanto nilang tatlong tao, kahit dumaan sa pinakamadilim na sandali ng kanilang buhay, ay makakabangon, magmamahalan at magtatagumpay, sama-sama, buo at totoo. Ang kwento ni Mara, Aling Dele at Adrian ay nagtapos sa isang pangakong hindi mababali, pagmamahal at katotohanan ay laging mananaig. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.